this moment, anong nangyayari, no? Anong nangyayari sa kanya? Anong pinagkakaabalahan niya right now? Anong tumatakbo sa isip niya? Tingnan natin, guys. Paabante ito, nag-iipon ito ng lakas ng loob kasi gusto nitong i-win back ka. Lalo na, kung nag-away kayo. Sabi ko nga, lalo na kung meron siyang nagawang hindi maganda sa iyo. Kaya ito'y dahan-dahan lang na parang magpaparamdam. Hello guys, hello mga kapiksi, collective reading tayo for tonight. So ang topic natin is, iniisip ka ba niya? And kung iniisip ka niya, anong iniisip niya tungkol sa'yo? So pwede ito kahit kanino guys, pwedeng sa romantic partner niyo if meron kayong partner o specific person, o kaya naman kung hindi naman romantic partner, kahit sino, mga kapiksi, pwedeng kaibigan nyo or kamag-anak nyo na parang medyo nagagambala kayo or nababother kayo about them, okay? So, isa-shuffle ko tong cards, guys. And then, isipin nyo yung name ng person nyo. Huminga kayo ng malalim, tapos isipin nyo yung name ng person nyo. Oops. And then, itanong nyo sa isip nyo kung iniisip ka ba nila and kung anong iniisip nila tungkol sa inyo. Okay? So, unahin natin tong card na to. Yung card number 1 is siya. Sino siya, anong ginagawa niya, anong iniisip niya tungkol sa'yo. Itong person na to, ang laki ng inspirasyon na binigay nito sa buhay mo. Pwedeng siya yung nagbigay ng inspirasyon sa'yo. So, pwedeng romantic partner ito talaga, no? Kasi sometimes, yung mga romantic partner natin, sila talaga yung nagbibigay ng inspirasyon sa atin, di ba? Or pwede rin na magulang mo, kasi syempre, magulang, very inspiring yan, diba? Or mga kaibigan mo. Pero itong person na to, this is someone who inspires you a lot, no? Ibig sabihin talagang nagbibigay siya ng inspirasyon sa buhay mo, kapiksi. Alright? So, comment down below if naka-resonate kayo, if totoong nakaka-inspire sila sa inyo, no? And ano naman yung iniisip nila tungkol sa inyo? Ano yung iniisip nila tungkol sa inyo? Iniisip nila na lumapit sa inyo. Iniisip nila na if kayo ay no contact, ghosted, silence, no? Silensyo, walang connection, hindi nag-uusap. Itong person mo, this will approach you slowly. Okay? Ibig sabihin, iniisip niya na lumapit sa'yo, iniisip niya na mag-reach out sa'yo, iniisip niya na suyuin ka. Okay? Iniisip niya, pero parang natutorpe, natatakot, no? Gusto na nitong gumawa ng hakbang. Actually, nagpaplano na itong person na to, pero meron siyang takot. Pwedeng meron siyang takot, pwedeng meron siyang agam-agam. Kaya hindi siya parang very careful kasi ayaw niya nang magkamali ulit, lalo na kung may kasalanan itong person na to sa'yo. Okay? Kung may kasalanan siya sa'yo at alam niyang malaki ang kasalanan niya sa'yo, kaya nga gusto niyang mag-approach sa'yo kasi gusto niyang makabawi. Pero nag-iingat siya kasi baka mag-backfire sa kanya yung pagbawi niya, imbis na matuwa ka, lalo ka pang mainis. Yung mga ganon, kasi hindi niya alam kung ano yung iniisip mo tungkol sa kanya, hindi niya alam, ganyan-ganyan. So, parang medyo nahahaluan din siya ng takot, kaya medyo natatagalaan yung kanyang pag-reach out sa inyo, especially kung, sabi ko nga, kung may kasalanan siya, baka nakakaramdam din siya ng guilt, okay? Ng guilt. This moment, anong nangyayari, no? Anong nangyayari sa kanya? Anong pinagkakaabalahan niya right now? Anong tumatakbo sa isip niya? Tingnan natin, guys. Paabante ito, nag-iipon ito ng lakas ng loob kasi gusto nitong i-win back ka. Lalo na, kung nag-away kayo. Sabi ko nga, lalo na kung meron siyang nagawang hindi maganda sa iyo. Kaya ito'y dahan-dahan lang na parang magpaparamdam. Pwedeng ini-stalk ka na nito, lalo na kung binlock mo na siya,
Pwedeng gumagawa ito ng mga dummy accounts or nagtatanong-tanong ito sa mga tao sa paligid mo. Nakikimarites ang peg niya, in short, okay? Kasi gusto niyang malaman kung good mood ka na ba, kung okay na ba na mag-approach siya sa'yo, kung ito na ba yung perfect timing, okay? And sabi ko nga, gusto ka nitong i-win back. Ibig sabihin, gusto niyang bumawi sa'yo, gusto niyang, kung kayo ay partner or specific person, gusto kanyang ligawan ulit, gusto kanyang suyuin. Kung ito'y kaibigan, gusto niya na maging ma-okay ulit yung inyong relasyon, yung inyong pagsasama. Talagang susuyuin kayo nito, mga kapiksi. Gusto nitong hulihin ulit yung loob mo, gusto niyang ibalik mo sa kanya yung pagtitiwala na binigay mo sa kanya dati. Gusto niya na manumbalik, no, yung dating nung pinagsamahan. Alright? Will he or she contact? Ko-contact ba siya? Yes, no? Sabi ko nga kanina sa inyo, ko-contact ito. Gumagawa na nga siya ng paraan, nag-i-stock na siya. Pero tingnan pa natin kung ano pa yung mga supporting energy, or kung ano yung nagiging block sa kanyang pag-contact sa iyo. Pwedeng wala siyang pera. Hindi pa siya capable, no? Pwedeng wala pa siyang pera. Pwedeng pwedeng nagmamatigas din kasi ito no? Yung pride niya, yung ego niya, yun, isa yun sa mga pumipigil sa kanya, okay? Kaya ang tagal-tagal na makakita kayo ng resulta kasi gusto niya, no? Pero meron siyang pride, ma-pride chicken siya, ma-ego siya, mataas ang ihi niya, ganyan. And also, parang sabi ko nga, no, pwedeng natatakot din siya sa'yo at the same time. Pero kahit ano pa yung consequence, no, parang feeling ko itong person na to, sabi ko nga, aabante ito. Pero nag-iipon ito ng lakas ng loob, okay? And nag-uurong sulong din kasi siya kasi nga, one part of his or her mind is pinupush siya na kontakin mo na siya, mag-sorry ka sa kanya, suyuin mo siya, okay? And then another part of his mind is saying na yung pride mo, yung ego mo, wala na, kapag kinodak mo na siya, game over na, siya na yung masusunod, ibig sabihin surrender ka na. So yun yung pumipigil sa kanya, kapiksi, kaya hindi ka pa niya sinusuyo, okay? Pero eto, excuse for the word, pero taing-tain na to. Taing-tain na tong bumalik sa iyo at makipag-reconcile sa iyo, kapiksi. Ibig sabihin, gustong-gusto na talaga niya, okay? Gustong-gusto na niya, pero nagpipigil pa siya. So, ano yung mga kailangan mong i-expect, no, dito sa person na to or dito sa sitwasyon na to? This is an air sign energy. For some of you, maaaring may air element kayo or sila sa kanilang natal chart. Very logical. Ito parang hindi siya masyadong emotional, no? Medyo kailangan nyo nang i-set yung expectation. Yan, no? Hindi siya masyadong emotional type of person. Mahilig siyang, parang you're dealing with a person na mahilig mga tuwiran, masyadong logical, hindi siya showy, kumbaga hindi siya affectionate, all in mind itong person na to, no? And hindi rin siya magaling mag-express ng kanyang nararamdaman, kapiksi. So, isa na yun sa mga kailangan mo i-expect. If you're dealing with a person na very logical and hindi talaga affectionate, medyo mahirapan ka, lalo na kung kabaligtaran ka. Okay? Kasi nga, itong person na to, pwedeng air sign siya. Hindi siya magaling sa ganun. Hindi siya magaling manuyo. Sinusuyo ka na pala niya, hindi pa niya alam. Tapos parang siya pa yung galit, parang ano ba, sabihin mo na, gusto mo ba, ayaw mo ba, parang gano'n, no? Hindi siya, kulang siya sa emotional intelligence, okay? Yun yung tawag doon, emotional intelligence. Hindi siya masyadong ma-emotional tao, masyado siyang logical type of person. So if you are a very affectionate person and itong person na to ay kabaligtaran, so asahan mo na medyo ganun yung makikita mo sa kanya, okay? Hindi siya masyadong emotional, masyado siyang logical, ganyan. Alright?
And finally, ano bang gusto mong malaman? Ano bang gusto mong makita dito sa person na to? Okay, ano ba talaga yung sana? Yung tipong pinapangarap mo na sana ganito siya, sana ganyan siya. Okay, tingnan natin. Gusto mo na maging maayos kayo nitong person na to. Gusto mo maging mapayapa kayo. Okay, gusto mong yung iba sa inyo guys, parang feeling ko kahit na hindi kayo magkabalikan, okay? Parang kahit hindi kayo mag-rekindle yung inyong relationship, lalo na kung break na kayo or hiwalay na kayo. Pero gusto nyo na magkaayos pa rin kayo ng person nyo kasi gusto nyo ng peace, ng kapayapaan. Gusto nyo yung tahimik lang. Okay? Parang yung iba sa inyo parang whether or not mag-reach out sila sa inyo or makipagbalikan sila sa inyo, parang ang gusto nyo lang is peace of mind. Gusto nyo ng closure, lalo na kung kinosted kayo or nakipaghiwalay sila sa inyo. For some of you, parang I'm sensing na kung meron silang nagawang hindi maganda sa inyo, gusto nyo lang makarinig ng sorry sa kanila. And yung isang sorry na yun na yung magbibigay sa inyo ng peace of mind and kapayapaan. Okay, so yun yung nakikita natin dito. Yun yung nararamdaman natin sa inyong energy, guys. Okay? And yun naman yung importante, no? Pero guys, kahit na kontakin man kayo nito or hindi man kayo kontakin nitong person na to, use the power of your imagination to let them go, no? Isipin nyo na nagsusorry sila sa inyo, and isipin nyo na pinapatawag nyo sila para talagang mawala yung mga negative emotions sa puso nyo and tuluyan kayong makawala sa hinagpis ng inyong mga damdamin, mga kapiksi, kasi kayo din yung magkakaroon ng freedom kapag ginawa nyo yan. So forgiveness, acceptance, diba? So let them go and abangan nyo na lang yung susunod na kabanata. Okay? So, comment down below, mga kapiksi, if naka-resonate kayo of story nyo ba to, comment down below, guys. And i-mind nyo na yan, guys, yung mga contact na yan, mind contact, mind win back, no, kung gusto nyo talagang kontakin kayo ng person nyo. Meron tayong mga subliminals dito, guys, pampakontak, pampakonsensya, no, kung gusto nyo makonsensya sila. Pag pinapakinggan yung pampakontak, guys, pakinggan nyo rin yung pampabalisa at pampamiss, kasi pag pinag-combo nyo yun, no, pag talagang nabalisa sila sa kakaisip sa inyo and na-miss nila kayo, wala talagang choice yan kundi kontakin kayo. So, i-combo nyo na rin yung mga subliminals na yun. Pwedeng makatulong sa inyo, guys. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals or relationship subliminals na lang pala yung ilagay natin dito para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.